Hi, hello everyone. Maganda na naman po ang topic natin today. So, kung ikaw ay nag-iisip or may balak to have an active lifestyle, hindi ka po nag-iisa kasi sa mga nagdaang panahon, parami na po ng parami ang mga nagpa-participate sa sports and fitness. Alright, so ano man ang iyong plano, it's either maging fit, mag-build ng muscles, or sadyang tamad ka ng tumambay lang sa bahay at magbabad sa cellphone, ito na po ang mga ma-expect mo along the way kapag nagsimula ka ng mag-exercise. Alright, welcome back po. Sa pinakauna mo pong workout, you might feel more alert and energized po because pag ni-ramp mo ang iyong heart rate, binuboost mo po yung overall blood flow at oxygen sa brain mo. Pero babala po, you need to prepare yourself sa mga susunod na araw kasi kadalasan po makakaranas ka ng DOMS or short for delayed onset muscle soreness. Right, so yung soreness or pangangawit po ay maaaring tumagal ng 3 araw. Pero ang good news po ay less chances na po na mararanasan nyo po ito ulit basta regular lang po ang inyong pag-exercise and if you're hitting the same muscle group po. And sa mga susunod na weeks po, dahan-dahan na rin na mag-umpisa, mag-ramp up ang production ng mitochondria sa pamamagitan ng process na tinatawag na mitochondrial biogenesis po. So, balikan na po natin yung biology class natin nung high school po, no? Ano nga ulit yung mitochondria? So, ito po yung parte ng cells nyo na nagko-convert ng carbs, fats, and protein into fuel para sa muscles. Okay? Na magawa nito yung main job niya na tulad ng flex and contract. So, after ng let's say 6 to 8 weeks po ng regular exercise, may mga studies na nagpapakita na you can increase your mitochondria production by up to 50% po. So, yun na. Mas marami ang mitochondria sa mga cells natin. You will start to feel more fit at yung endurance nyo ay mag-i-increase. So yung pagtakbo ng let's say 5 kilometers ngayon ay hindi na siya ganun kahirap kumpara sa pagtakbo nyo nung sa mga early weeks pa lang. Alright, and fast forward natin 6 months ka na consistent. All that hard work na ginawa mo ay mag-show na po. If yung workout mo naman is focus sa strength training, manonotice mo na yung muscles mo ay may mga distinct na mga form na. At isa pang good point, pag umabot ka na ng 6 months of consistency, parang less likely na po na masama ka sa mga workout wagon na sinasabi nila or yung sa simula lang yung gana. Sa mga exercise program po kasi within 3 to 6 months, 50% yung mga nagda-drop at di na tumutuloy. So, pag nalampasan mo yung 6 months or more, big percentage or chance po na magtuloy-tuloy ka. Alright, so if cardio naman po yung focus mo, mga after 9 months na consistent na exercise, you will see an increase po sa iyong VO2 max na mga 25%. So, VO2 max naman po ay ginagamit para i-measure yung fitness, referring sa rate ng katawan nyo sa pag-transport ng oxygen sa inyong muscles para fuel. Okay, so sa madaling salita, mas mataas yung VO2 max nyo, mas makakatakbo ka ng mas mabilis sa mas mahaba na duration. So, example, noong nagsisimula ka pa lamang, if tumatakbo ka ng 5 kilometers sa loob ng 45 minutes, after 6 to 9 months, nag-i-increase na yung VO2 max mo. So, I'm sure na nakakatakbo ka na ng more than 5K in 45 minutes. Alright? Okay, forward na tayo after 1 year na pagiging consistent nyo po, mas masiksik or makapal na yung mga buto nyo at lower na po yung risk nyo for osteoporosis. So, in fact, napatunayan ng mga research na ang regular na resistance training at may mix pa na aerobic exercise ay nakakapag-reverse ng mga epekto
ng osteoporosis after a year po. So if you notice, may mga makikita kayong medyo may mga edad na, pero pag active yung lifestyle, yung mga posture or form nila ay maganda pa ring tingnan. Okay, so pag in-maintain nyo ang pag-exercise nyo ng long term, hindi lang po yung katawan nyo ang magbe-benefit. Magbe-benefit rin po yung mga bulsa at bank account nyo. Kasi mas kaunti na lang yung mga gamot and maintenance na i-expense nyo. So, heart disease, type 2 diabetes, arthritis, ay ilan lang na mga sakit na pwede mong maiwasan sa simpleng pag-exercise regularly. Okay, so if you do the math, mas cheaper talaga ang pagiging active compare sa pagiging sakitin, especially when we get older, di ba? So isama mo na rin sa magagandang reason na magkaroon ng mas fulfilled na buhay dahil pinapababa nito ang risk ng anxiety at depression. Kasi nare-reduce nito ang level ng mga stress hormones like cortisol. Pero syempre lahat ng mga benefits na ito ay depende sa kung anong klase at intensity ng inyong workout at kung ano katagal ang duration ng exercise nyo each week. Okay, and of course, very important pa rin yung tamang diet, so wag na wag nyong kunin yun sa equation. Alright, so hanggang dito na lang muna yung kwentuhan natin. Tuloy-tuloy nyo lang po yung pagiging consistent at maybe soon, pag structured na yung mga exercise nyo, baka tumatakbo ka na sa mga marathon. Alright, so kwentuhan po tayo sa comment section, and you might wanna check this video if you want to start running at the age of 40 and beyond. And once nagsimula na kayong mag-run or do consistent exercise mga tito at tita, make sure lang to stay safe, continue to be fit, and see you on the road.